Si Gretchen ang nag-iisang anak ng pamilyang Ruiz. Simple lang ang kanilang pamumuhay at masaya ang kanilang pamilya. Isang magsasakang kanyang ama at katulong rin sa isang mayamang pamilya ang kanyang ina. Simula nang makatapos bilang accountant ang 25 anyos na dalaga, pinatigil niya na ang kanyang ama sa pagsasaka sa bukid dahil na rin sa katandaan nito. Natawa naman ang tatay ni Gretchen dahil ang totoo, pagod na rin talaga ang matanda sa pagtatrabaho. Ngunit pagdating sa ina ng dalaga, hindi niya ito mapag-resign sa trabaho dahil nasasayangan ang ginang sa perang natatanggap kada buwan. Ikaw talaga anak, hayaan mo muna ako at malakas pa naman ako. Naiintindihan ko ang tatay mo kung bakit mas pinili niyang tumigil na sa bukid dahil mahirap naman talaga ang trabaho niya. Pero sa trabaho ko Gretchen, sayang ang kita lalo pat sakto lang naman ang sahod mo. Paano na lang kami ng tatay mo sa oras na may pamilya ka na? Hayaan mo na lang ako. Mag-ipon ka para sa kinabukasan mo. Paulit-ulit na sinabi ng ginang tuwing kakausapin ni Gretchen tungkol sa pagre-resign nito. Wala namang magawa ang dalaga kundi hayaan ng kanyang ina dahil nakikita niya namang masaya ito sa trabaho. Lumipas ang ilang sandali, pinagpatuloy ni Gretchen ang kanyang trabaho sa bangko habang namamasukan pa rin ang kanyang ina. Naiiwan naman ang kanyang tatay sa bahay habang nagpapahinga na lang sa araw-araw. Isang umaga, nasa opisina si Gretchen nang bigla silang pinatawag ng kanyang manager na para bang may dala itong masamang balita. Yes, ma'am. Tawag niyo raw po ako? Yes, Miss Gretchen. Tumawag sa akin ang kapitbahay mo at hinanap ka. Sinabi ko may ginagawa ka, kaya pinapasabi niya na lang na kailangan mong pumunta ng ospital ngayon din. Ospital po? Bakit? Ano pong meron? Hindi ko alam, iha, kung anong nangyari. Pero ang sabi nila ay isinugod sa ospital ang nanay mo. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Gretchen at nanginginig ang buong tuhod dahil sa narinig. Kaagad siyang napaupo sa sahig at sunod-sunod na tumula ang mga luha dahil dumating na ang oras na kanyang kinatatakutan para sa kanyang ina. May sinasabi pa ang kanyang manager pero hindi niya na ito masyadong narinig dahil ramdam niya ang pagbamanhid ng buo niyang katawan. Tila ba nawalan siya ng pakialam sa paligid. Maya-maya pa'y kumalma na si Gretchen at mabilis na umalis sa kanyang trabaho. Hindi na siya nakapagpasalamat sa kanyang manager at basta na lang nilisan ang lugar na yon. Nagpahatid lang si Gretchen sa taxi sa pinakamalapit na ospital. Agad siyang dumiretso sa emergency room at doon nakita niyang kanyang ina na puno ng pasa ang buong katawan habang nanghihina. Parang kinurot ang puso ni Gretchen habang dahan-dahan na pumapasok sa loob. May nakalagay ng swero sa kamay ng ginang at naka-oxygen na rin ito. Inay ko, anong nangyari? Bakit ang dami niyong pasa? Saan niyo nakuha to? Sunod-sunod na tanong ni Gretchen sa ginang pero umiling lang ito sabay hagulgol. Hinanap ni Gretchen ang doktor ng kanyang ina at doon napag-alaman niyang minaltrato pala ito ng sariling amo. Ito na mismo ang nagsabi sa doktor. Galit na binalikan ni Gretchen ang ginang at sa oras na yon nakita niya ng kanyang ama sa tabi nito. Galit at puno ng sakit ang mga mata ni Gretchen habang pinagmamasdan ng kanyang ina. At sa oras na yon nakita niya ang tatay niya sa tabi nito. Tay, alam niyo ba to? Alam niyo ba na pinapahirapan ng nanay sa trabaho niya? Gretchen, anak, kumalma ka. Hindi yan nakakatulong sa nanay mo. Kalma ho? Paano ako kakalma kung ganyan kalala ang sinapit ng nanay ko sa amo niya? Tay, tingnan niyo naman si inay. Halos puno ng pasa ang katawan niya at sa tingin ko, anumang sandali, bibigay na rin ng katawan niya kung natagalan pa siyang dalhin dito. Anak, andito ng nanay mo sa ospital. Pagalingin muna natin siya bago natin siya tanungin. Napailing si Gretchen na tila ba hindi makapaniwala sa sinabi ng kanyang tatay. Napatitig siya sa kanyang luha ang ina na halos hindi na makapagsalita at agad siyang napaiwas ng tingin dahil sunod-sunod muli ang pagbagsak ng kanyang mga luha sa pisngi. Paano ko kakalma, tay? Sinaktan nilang nanay ko na asawa mo. Ano? Uupo na lang tayo dito? Hahayaan na lang ba nating aapihin tayo ng mga amo niya? Hindi, tay. Hindi ako papayag. Aalis na sana si Gretchen at balak puntahan ang amo ng kanyang ina pero agad siyang nahawakan ng kanyang tatay. Anak, makinig ka muna sa akin. Pasensya ka na kung sa tingin mo'y wala akong pakialam sa nanay mo. Pero ayaw niyang mag-iskandalo ka doon sa pamamahay ng amo niya.
Masyadong makapangyarihan ang mga amo ng nanay mo, anak. Hindi tayo paniniwalaan ng mga pulis sa oras na magsumbong tayo. Wala rin namang maniniwala sa nanay mo dahil tikom ang bibig ng kanyang mga kasamaan sa trabaho. Ano ho bang ginawa ni nanay at humantong sa ganito? Kung ayaw nila kay nanay, di palayasin nila. Hindi yung sasaktan pa nila ng husto. Gretchen, iha, ayaw ng nanay mo na sabihin ang totoong rason kung bakit hindi niya maiwan-iwan ang kanyang trabaho. Pero oras na siguro para malaman mo ang tunay na rason, anak. Ayaw ng nanay mo na tumigil sa trabaho dahil malaki pa ang utang niya sa kanyang amo. Umutang siya ng malaking halaga ng pera para makapagtapos kaagad ng pag-aaral, anak. Dahil sa mahal ng gastusin sa paaralan, mapipilitan kang tumigil muna ng ilang taon sa oras na hindi siya uutang. Anak, na ibenta ko ng palaya natin at nagtatrabaho na lang ako doon bilang magsasaka. Kaya pasensya na, anak, kung hindi namin sinabi sa iyo ang totoo. Obligasyon naming pag-aralin ka kaya ginawa ng nanay mo ang nararapat. Napaiyak na lang si Gretchen dahil sa nararamdamang galit at awa. Napayakap sa kanyang nakahigang ina. Hindi niya lubos maisip na siya palang dahilan kung bakit nagpakahirap ang kanyang mga magulang sa pagtatrabaho. Buong akala niya nasa mabuti lang ang lahat dahil hindi naman nagpakita ng problema ang kanyang ama't ina. Sorry po, nanay. Sorry po, hindi ko alam. Hindi ko alam na nahihirapan na pala kayo, na pinapahirapan na pala kayo ng gusto ng amo mo. Nanay, pangako ko, ipaghihiganti kita. Hindi makatarungan na gawin nila to sa'yo dahil isa ka lang katulong at may utang ka sa kanila. Magpagaling ho kayo rito, Nay. Babalik ho ako. Huwag kayong mag-alala. Hindi ako mag-ieskandalo sa pamamahay ng amo ninyo. Wika niya at hinalikan muna sa noo ang ginang bago nilisan ang lugar na yon. Tumawag lang ng katulong si Gretchen upang may kasama ang kanyang mga magulang sa ospital, habang siya naman isasagawa ang kanyang plano. Bilang anak mahirap, hindi papayag si Gretchen na tapak-tapakan lang ang kanilang pagkatao, lalo na't itinaguyod siya ng mabuti ng kanyang mga magulang. Kaagad dumiretso si Gretchen sa bangko kung saan siya nagtatrabaho. Nag-resign na siya kaagad. Gulat na gulat pa ang kanyang manager pero wala na itong magawa nang sabihin niya ang rason kung bakit nasa ospital ang kanyang ina. Naisip ni Gretchen na tumigil muna sa pagtatrabaho sa bangko dahil siya ang papalit sa trabaho ng kanyang ina bilang kasambahay. Gagawin niya ang lahat para mabigyan ng hustisya ang kanyang ina. At hindi siya papayag na mangyari pang muli sa iba ang nangyari sa pinakamamahal niyang nanay. Isang araw ding naghanda si Gretchen at sa tulong ng kanyang ibang kaibigan, nakapag-apply siya ng trabaho sa mayamang amo ng kanyang ina. Kinabukasan, nasa loob na ng mansyon si Gretchen. Naghihintay na lang na ma-interview ng kanyang magiging amo. Ilang beses pang napalunok ang dalaga dahil buong akala niya siya lang ang nag-a-apply doon ng trabaho. Pero nagkamali siya dahil nasa 10 silang lahat at imposibleng mapili siya ng may-ari ng mansyon. Tiwala lang, Gretchen. Para sa nanay mo, kailangan mong makapasok sa lugar na to. Wika niya sa kanyang sarili habang pinipilit na kumalma. Maya-maya pa'y tinawag na ang dalaga at agad na pinapasok sa isang silid. Pagpasok pa lang niya, naramdaman niya ang kakaibang aura ng isang ginang. Tahimik itong nakaupo sa gilid at seryosong tumitig sa kanya habang hawak ang kanyang papel na pinasa sa tauhan nito. Magsasalita na sana siya nang biglang tumikhim ang Donya. Una sa lahat, ayoko ng tatanga-tanga tuwing may iuutos ako. Malamig nitong wika at sa isang iglap lang nahulog ang bitbit nitong wine glass kaya napasinghap si Gretchen. Linisin mo! Ipakita mo sa akin ngayon mismo na karapat-dapat kang maging maid ng bahay ko. Swerte mo kung makapasok ka, Miss Gretchen. Hindi sumagot ang dalaga. Dahan-dahan siyang lumapit sa Donya at agad na lumuhod sa harap nito. Nanginginig pa ang buong katawan ni Gretchen habang pinupulot ang basag na baso. Ilang piraso na lang mula sa nabasag na baso ang kanyang pupulutin nang biglang sumagi sa kanyang kamay ang isang piraso nito at nakita na lang niya na dumudugo na ang kanyang kamay. Narinig ni Gretchen ang mahinang pagtawa ng Donya kaya lalo siyang nakaramdam ng inis. Dahan-dahang itinaas ni Gretchen ang kanyang paningin hanggang sa magtagpo ang kanilang mga mata ng ginang. Please, hire me, madam. Kaya kong tiisin lahat, magkaroon lang ako ng trabaho. Ipapangako ko sa'yo na gagawin ko ang lahat kahit ilang beses pa akong masaktan dito sa puder mo.
Agad na patigil ang ginang at pasimpleng suminghap. Excuse me? Paano mo naman nasabi yan? Wala akong sinasaktan na kahit na sino. Alam ko po, madam, ang ibig kong sabihin, itong nangyari sa akin ngayon, malayong malayo ho ito sa bituka ko. Unti-unting napangiti ang ginang at agad nagtaas ng noo. Interesting. Fine, you're hired. Huwag ka nang umuwi at magsimula ka na ngayon. Lumabas na ang Donya, bitbit ang papeles ni Gretchen, kaya napahinga ng malalim ang dalaga. Lumabas na ang Donya, bitbit ang papeles ni Gretchen, kaya napahinga ng malalim ang dalaga. You'll see, madam. Tingnan natin kung makakalimutan mo bang pait na pinaranas mo sa magulang ko sa oras na makulong ka na sa rehas. Sa loob-loob niya at agad nilagyan ng recording device ang pinakailalim ng mesa ng silid. Hindi na umuwi si Gretchen matapos ang kanyang pakikipag-usap sa kanyang amo. Agad siyang inilibot sa buong mansyon at napangiti siya nang malamang hindi lahat ng sulok ng bahay ay mayroong matang nakabantay. Naging madali lang ang lahat para kay Gretchen dahil madalas umaalis ang kanyang amo at gabi na rin ito kung bumalik. Palihim namang tumatawag si Gretchen sa ospital dahil hindi alam ng kanyang mga kasamahan na anak siya ng dating katulong ng lugar na yon. At ang ikinagagalit lang ng loob ng dalaga ay ang pagiging tikom ng mga bibig ng dating kasamahan ng kanyang ina. Tila ba walang nangyaring kasamaan sa bahay na kinatatayuan nila. Mabilis ang naging paglipas ng isang buwan. Tila normal lang ang lahat sa loob ng mansyon. Umaalis ng umaga ang kanilang amo at gabi na rin ito kung umuwi. Nakauwi na rin ng bahay ang ina ni Gretchen at patuloy pa rin itong nagpapagaling kasama ang ama ng dalaga. Hanggang sa lumipas ang isang buwan, nagulat na lang ang lahat ng isang araw, galit na lumabas ng opisina ang kanyang amo. Nasaan ang matandang yon? Siguraduhin niyong hindi siya magsasalita laban sa akin. Lalo pa ngayong pauwi ng anak ko. Kaagad nakadama ng takot si Gretchen at nagmamadaling pumasok sa loob ng kanyang kwarto. Dali-dali niyang tinawagan ang kanyang ama at agad na kinumusta. Napag-alaman naman ni Gretchen na nasa mabuting kalagayan ang kanyang mga magulang, kaya nakahinga siya ng maluwag. Agad bumalik sa sala si Gretchen at doon nakita niya ang Donya na nakaupo na sa mamahaling sofa nito. Gretchen! Tawag ng ginang. Opo, madam. Pakilinisan ang kwarto sa pinakaitaas. Uuwi ang anak ko from London kaya kailangang malinis na malinis ang silid niya. Napasingha pa si Gretchen sa di malamang dahilan. Naririnig mo ba ako? Opo, madam. Rinig na rinig po kita. Good! Umalis ka na sa harapan ko. Kaagad umalis si Gretchen sa harap ng ginang at nagmamadaling kinuha ang susi ng kwarto sa kusina. Bitbit ang ilang gamit pang linis ay agad umakyat ang dalaga sa ikatlong palapag ng mansyon. Unang beses niyang makapasok sa silid na yon at nagulat pa si Gretchen nang makita ang iba't ibang larawan na nasa loob. Nilibot pa ng ilang beses ni Gretchen ang buong silid hanggang sa mapatigil siya sa isang larawan. Napatitig ang dalaga sa picture ng isang lalaki na tila ba nakatitig rin sa kanya. Pogi, bulong ng kanyang isipan. Napaiwas lang siya ng tingin nang biglang bumukas ang pinto ng silid at iniliwa roon ang kanyang babaeng amo. Ano bang tinitingin-tingin mo dyan, Gretchen? Maglinis ka na't may gagawin ka pa sa baba. Opo, madam. Maglilinis na po. Chismosa? Galit pang sabi ng Donya bago lumabas. Napairap naman ang dalaga at hindi na lang pinansin ng ginang. Sinimulan niyang linisan ang buong silid at inabot rin siya ng halos 2 oras bago makababa. Sumunod namang nilinisan ng dalaga ang garahe ng mansyon dahil anumang araw ay darating na ang anak ng kanyang amo at bibilhan pa ito ng sariling sasakyan. Mabilis ang paglipas ng linggo, nagising na lang si Gretchen dahil sa sigaw ng kanyang amo. Masayang masaya ito na tila ba nanalo sa loto. Hanggang sa nakita na lang ni Gretchen ang pagpasok ng isang gwapong lalaki sa mansyon at agad itong niyakap ng Donya. So, ikaw palang anak ng amo ko? Mahinang bulong ng dalaga at palihim na bumalik sa kanyang silid upang maligo na. Napangiti pa si Gretchen dahil naisip niya na pwede niyang gawing tulay ang binata para makaganti sa nanay nito. Ang kailangan niya lang gawin ay kaibiganin ito upang mapalapit ng husto sa ginang. Maya-maya pa'y tumunog ang buzzer ng kanyang kwarto, hudyat iyon na tinatawag siya ng amo. Pagbaba niya ay nagtaas parang kilay ang Donya.
Pero agad din itong ngumiti nang tumingin dito ang anak na lalaki. Good morning po, madam. Siya na po bang anak ninyo? Magalang na wika ni Gretchen, sabay tingin ng segundo sa binata. Yes, Gretchen. Nais kong ikaw ang magiging chaperone niya habang dito siya sa akin nakatira. David, iho, huwag kang mahiya mag-utos sa yaya ko kapag may kailangan ka. Alam kong independent ka sa London, pero hindi yan uubra habang nasa poder kita. Ngumiti naman ang lalaki, sabay tayo at inilahad ang kamay nito kay Gretchen. Hi, I'm David. Don't mind my mom. Ganyan talaga yan, magsalita pero mabait yan. Walang ekspresyon na pinakita si Gretchen, ngunit tinanggap niya naman ang kamay ng binata. Agad rin siyang napabitiw nang maramdaman ng kuryente na dumaloy sa kanyang ugat. Nag-iwas ng tingin si Gretchen at tipid nang umiti sa amo. Makakaasa po kayo, madam. Welcome home, Sir David. At ito po, push nyo lang po yung button sa oras na kailangan nyo po ako. Kayo ng mami mo ang meron yan at connected yan sa akin. Nakangiti naman si David at tinanggap ang isang bagay na pag-aari ng kanyang ina. Thank you, Gretchen. I appreciate this. But anyway, gusto ko lang munang magpahinga. Tatawagin na lang kita kung may kailangan ako. Tumangon na lang si Gretchen at hindi pinahalata ang kaba na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Hindi maintindihan ng dalaga pero nakaramdam siya ng tuwa nang sabihin ng binata ang kanyang pangalan. Nagpaalam na si David sa kanyang ina kaya yumuko na lang si Gretchen hanggang sa makaakyat na ng kwarto ang binata. Tumikim naman ang ginang kaya nagtaas ng tingin ang dalaga. Huwag na huwag kang makikipag-close sa anak ko. Know your place, Gretchen. Opo, madam. Hindi ko naman po nakakalimutan ang posisyon ko dito po sa mansyon po ninyo. Mabuti. Maglinis ka muna sa garden. Nag-awol ang isa mong kasamahan. Hindi yata nakayanan ng inis na pinaramdam ko sa kanya. Agad na pasinghap si Gretchen, ngunit agad rin siyang kumalma nang magtaas ng kilay ang donya. Umalis rin kaagad ang ginang, kaya pasimple munang pumasok ng silid si Gretchen upang kunin ang kanyang nakatagong laptop. Mabilis niyang tiningnan ang nakarecord na nilagay niya sa ilalim ng mesa ng kanyang amo sa unang araw niya pa lang sa mansyon. Wala siyang narinig na away ng kanyang amo at kasamahan sa loob, puwera na lang sa opisina nito sa bahay. Maya-maya pa'y nakarinig ng iyak si Gretchen galing sa kanyang recording. Positibo siya na iyak yon ng isa sa kanyang kasamahan. Napasinghap na lang si Gretchen nang marinig ang galit na boses ng kanyang amo na tila ba sinasaktan ang isang katulong. Nagmamakaawa pa ang babae, ngunit tila walang naririnig ang donya. Maya-may napatitig si Gretchen sa sariling laptop dahil akala niya nasira ang nakarecord na pangyayari dahil bigla na yung tumahimik. Ngunit nagkakamali si Gretchen dahil narinig na lang niya na pinakuha na ng ginang ang katawan ng katulong at pinahatid na ng ospital. Nanginginig ang buong katawan ni Gretchen dahil ramdam niya ang sakit na nararamdaman ng kanyang ina sa dati nitong amo. Malakas ang kutob niya na kung ano ang ginawa ng donya sa kanyang ina ay ganoon rin ang ginawa nito sa kanyang kasamahan. Agad gumawa ng folder si Gretchen at itinago ang ebidensya na nai-record. Kailangan niyang makalikom ng maraming ebidensya upang hindi makalaya ang kanyang amo sa oras na isuplong niya na ito. Agad bumaba ng bahay ang dalaga na tila ba walang nalalaman. Pinagpatuloy niya ang pagtatrabaho sa mansyon hanggang sumapit ang gabi. Makalipas ang 2 araw, nakitang muli ni Gretchen ang anak ng donya. Nang makita rin siya ng binata, ay agad itong lumapit. Hi, Gretch. May gagawin ka ba? Araw o gabi ho kaming may ginagawa dito, Sir David. Oh, sorry. I mean, hindi ba ako nakakaabala if ever na magpapasama ako sa'yo sa mall? May bibilihin kasi ako for my room, kaya kailangan kong umalis. Parte kayo ng trabaho ko, sir. Sinabi naman ni Madam na magiging chaperone mo ako, di ba? Tumawa si David sabay iling. Look, I guess magkaedad lang naman tayo. Huwag ka masyadong maging formal sa akin. Independent ako sa London, pero ayoko namang magalit si mami sa akin sa oras na malaman niyang umalis ako ng mag-isa o gagawin ko ang trabaho ko ng mag-isa. Ano ka? Bata? What? Never mind po, sir. Sige po, pwede po ba itong suot ko? Pasensya na pero hindi ako mahilig magbihis ng sobra-sobra. Napatingin naman si David sa suot ng dalaga. Isang simpleng bestida na hanggang tuhod lang iyon. Oh, that's enough for me. Ayoko rin naman sa babaeng masyadong maarte sa katawan, lalo na sa damit. Tara na, gagamitin ko na palang sasakyan na binili ni mommy. Hindi sumagot si Gretchen pero sumunod naman siya kay David.
Aminin man ng dalaga o hindi, alam niyang malayong malayo si David sa pag-uugali ng nanay nito. Sa unang tingin pa lang ni Gretchen, lumaki na itong mabuting tao. Dahil siguro malayo sa ina, bulong niya at agad namang napalingon si David sa kanya. May sinasabi ka ba, Gretch? Wala po. Tara na. Ngumiti naman si David at pinagbuksan ang pintuan ng dalaga. Ikinagulat niya naman iyon pero hindi na siya nagpahalata. Tahimik lang sila buong biyahe hanggang makarating sa mall. Nakadama pa ng lungkot ang dalaga dahil naalala niya na halos tuwing sahod, binibilhan niya ng damit ang kanyang mga magulang sa lugar na iyon. Ilang buwan na rin silang hindi nagkikita dahil ang alam ng kanyang ama't ina, nagtrabaho siya sa malayo. Ilang buwan na rin silang hindi nagkikita dahil ang alam ng kanyang ama't ina ay nagtrabaho siya sa malayo. Maya-maya ay nabili na ni David ang lahat ng mga kailangan nito. Nagulat naman si Gretchen dahil bigla na lang hinawakan ng binata ang kanyang kamay. Pili ka ng gusto mo. Ako na magbabayad. Hindi na po, sir. David ang itawag mo sa akin. Naririndi ako sa kakasar mo eh. Nasanay ako sa ibang bansa na tanging pangalan ko ang itinatawag sa akin. Kaya, please. Sige po. Pero wag mo na akong bilhin ng kahit anong bagay. May pera naman ako sa mansyon ninyo. Gretch, ikaw ang una kong nakasundo sa loob ng mansyon. At alam kong mabait ka kahit masyado kang tahimik. I want to be your friend. Not because amo mo ang mami ko, but because I want to. David, hindi ko kailangan ng bagong kaibigan. Sapat na sa akin ang maging chaperone mo. Isa pa yan. Hindi lang talaga ako umiimik nung sinabi ni mami yan. Dahil ayoko ng gulo. You're not my chaperone, okay? Gusto ko maging kaibigan ka. Lalo na't ilang buwan lang naman ako rito. Bakit ka nga ba nandito, sir? David, hindi ba't masaya ka naman sa London? Kung sasagutin ko ba yan, pwede na kitang maging kaibigan? Napairap naman si Gretchen sa kawalan dahil naisip niyang may pagkamakulit pala ang anak ng kanyang amo. Fine, pero kaibigan mo lang ako kapag wala sa harap ng mami mo. Dahil sa oras na malaman niya ang tungkol sa atin, nakakatiyak ako na pasa ang aabutin ko sa kanya. Napatigil naman si David at seryosong tumingin kay Gretchen. Agad namang binawi ng dalaga ang kanyang sinabi pero nagsalitang muli ang binata. Tell me, Gretchen, nananakit pa rin ba siya? All this time, hindi pa pala siya nagbabago? Alam mong nananakit ang mami mo, David? Of course, isa yan sa rason kung bakit mas pinili kong manirahan sa ibang bansa malayo sa kanya. Ako lang ang nakakapasok sa opisina niya sa bahay. Kaya minsan, nakikita ko ang pinagagagawa niya sa mga katulong namin. Natatakot ako sa kanya, kaya lumayo na lang ako. Pero ramdam ko naman na nagbago ng mommy. Huminga ng malalim si Gretchen at tipid na napangiti. At least, hindi ka ganon. Alam kong mabait ka. Agad ngumiti si David at hinawakan pa ng mahigpit ang kamay ni Gretchen. Napasinghap naman ang dalaga dahil nararamdaman niyang muli ang kuryente na dumadaloy sa kanilang mga ugat. You're my friend now, Gretch. Kaya pili ka ng lahat ng gusto mo. Napangiti na lang si Gretchen at kumuha na lang ng ilang bagay na alam niyang kakailanganin niya rin. Makalipas ang ilang sandali, kumain muna sila bago bumalik sa mansyon. Pagpasok pa lang nila, nakita na kaagad ni Gretchen ang matatalim na titig ng kanyang amo. Ngunit bigla itong umiti nang lumapit si David. Dumiretso na lang si Gretchen sa kanyang silid at agad na nagbihis. Makaraan ng ilang minuto, may kumatok sa labas ng silid ng dalaga kaya pinagbuksan niya kaagad iyon. Nakita niyang nakangiting mukha ni David, kaya napangiti na rin siya. May kailangan kayo, sir? Sir? Oo, nasa bahay tayo ng nanay mo, David. At amo ko siya. Look, David is fine with me. David na lang ang itawag mo sa akin. Tsaka nais kong ipasyal mo ako sa likod ng garden ni Mommy. Bakit? Nasaan bang mami mo? Busy siya. Tsaka may pag-uusapan pa tayo. Ha? Ano pag-uusapan natin? Hindi ba't naitanong mo kanina kung ano ang rason kung bakit ako naparito sa Pilipinas? Napangiti naman agad si Gretchen at tuluyan ang lumabas sa kanyang silid. Hindi maintindihan ng dalaga pero wala siyang nararamdaman na galit sa binata, bagkos ay magaan pa nga ang loob niya rito. Sabay silang bumaba ng bahay at dumiretso sa likod kung saan naroon ang malawak na hardin ng Donya. Lumipas ang ilang oras ng pag-uusap, nalaman ni Gretchen ang rason ng pag-uwi ni David. Iniwan pala ito ng 8 taon niyang nobya at sumama sa ibang lalaki.
Labis na nasaktan si David kaya nais nitong makalayo sa lugar. May plano naman si David na bumalik sa London pero pag-iisipan niya pa ito lalo pat may mga tao naman siyang namamahala sa kanyang negosyo doon. Bumalik lang sila sa loob nang makulimlim na ang kalangitan. Napayuko pa ang dalaga nang magtagpo ang kanilang mga mata ng amo niyang babae. Kinabukasan, maagang gising ni Gretchen kaya agad siyang dumiretso sa kusina. Nakita niya si David na nagkakape at agad itong tumayo nang makita siya. Good morning. Maganda bang tulog mo? Oo naman, napagod ata ako kahapon kaya nakatulog agad ako. May lakad ka ba ngayon? Wala naman. Ikaw, may gagawin ka ba? Sasagot na sana si Gretchen nang biglang may tumikhim sa kanilang likuran. Nang lumingon sila, nakita nila ang Donya na seryosong nakatitig sa kanila. May gagawin si Gretchen ngayon, iho. Bakit? I see, ma'am. Dito na rin muna ako sa bahay at may gagawin na rin pala si Gretchen. Bakit anak? San bang lakad mo at kailangan mo pa ulit isamang katulong na yan? Ma'am, please, your manners. Umirap lang ang ginang kaya lihim na napayuko si Gretchen. Magsasalita na sana si David pero inunahan niya na ito. Tama ang mami mo, Sir David. Pwede ka naman umalis na hindi ako kasama. Hindi ata magandang tingnan na magkasama tayo sa araw-araw. Napapabayaan ko na rin ang trabaho ko dito bilang katulong. Gretchen, don't say that. Alam mo naman na malaki ang naitutulong mo sa akin dito. Tutulungan na lang kita sa lahat ng gawain mo dito para matapos ka kaagad. Sabay na napasinghap si Gretchen, pati na rin ang Donya. Napatingin pa sila sa isa't isa. Agad na nagdilim ang paningin ng ama ni Gretchen, kaya agad siyang nagsalita. Sir David, hindi na. Kaya ko naman ang lahat ng gawain dito nung wala ka pa. Bakit hindi na lang kayo ng mami mo ang lumabas ngayong araw? Mas matutuwa ata siya kung i-date mo siya sa labas? I guess so. Ma'am, wala ka bang gagawin? Samahan mo na lang akong lumabas kung pwede. Bigla namang umiki ang ginang sabay hawak sa kamay ni David. I love to, anak. Oh, Gretchen, magtrabaho ka na. Pero bago pala yan, pumasok ka muna sa opisina ko at ibibigay ko sa iyo ang sahod mo this month. Napayuko na lang si Gretchen at nauna nang tumalikod sa mag-ina. Agad siyang pumasok sa opisina ng Donya at nagulat pa siya nang nasa likuran niya na ito. Eto ang sahod mo. And one more thing, lumayo ka na sa anak ko. Tama na yung ilang beses mo siyang kasama. Alam kong ilang araw pa lang dito ang anak ko, pero mukhang interesado na siya sa'yo. Wika pa nito na ikinagulat pa ni Gretchen. Ma'am, mali ho kayo nang iniisip. Wala pong nararamdaman si Sir David sa akin. Wala pa siguro siyang ibang kaibigan, kaya sa akin lang po siya nakikipag-usap. I know my son, Gretchen. Ikaw nang lumayo dahil hindi kita matatanggap sa oras na malaman kung ikaw ang bagong babae niya. Kaya kitang palitan dito, Gretchen. Kaya umayos ka. Napayuko na lang ang dalaga at sabay na pumatak ang mga luha niya sa pisngi. Alam niyang masama ang ugali ng kanyang amo pero nasasaktan pa rin siya sa tuwing pinagsasabihan siya nito. Inay ko, paano mo nasikmura ang ugali ng amo ninyo? Paano kayo nagtagal sa ganitong sitwasyon? Bulong ni Gretchen sa hangin. Makalipas ang ilang sandali, sinimulan na lang ni Gretchen ang pagtatrabaho bago pa siya mapagalitan muli ng Donya. Makaraan ng ilang araw, pasimpleng lumalayo si Gretchen kay David, lalo na kapag nasa mansyon ang ina nito. Napapansin naman yun ni David, kaya nilalapitan nito ang dalaga habang naglilinis ng garahe. Nilalayuan mo ba ako, Gretchen? Sir David, kayo po pala. Yeah, it's me. Lumalayo ka ba sa akin? Kasi ilang araw ko nang napapansin ang pananahimik mo. Bigla ka nalang nawawala kapag nakikita mo ako. Nako sir, ang dami niyong iniisip. David, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? David ang itawag mo sa akin. Anak ho kayo ng amo ko, sir. Ilang beses ko rin ba itong ipapaalala sa inyo? Kaagad kumunot ang noo ni David at huminga ng malalim. Kaya ba lumalayo ka sa akin dahil kay mommy? Kinausap ka ba niya, Gretchen? Kaagad nag-iwas ng tingin si Gretchen, kaya alam na ni David ang sagot. My goodness, Gretchen. Malalaki na tayo at may karapatan tayong pumili ng kakaibiganin natin. At pinili ko pong lumayo, sir, lalo na't masamang ugali ng nanay mo. What did you say? Masama ang ugali ng mami ko? Nagbago na siya, Gretchen. Talaga, sir? Hindi niyo lang siguro alam dahil nasa ibang bansa kayo.
Kaya please lang, lumayo na rin kayo sa akin, lalo pat importante sa akin ang trabaho ko. Kakausapin ko ang mami ko, Gretchen. Sa oras na mapatunayan kong mali ka ng pagkakakilala kay mami, humingi ka ng tawad sa kanya. Hindi ako ang dapat humingi ng tawad, David. Wala ka talagang alam. Kaagad lumayo si Gretchen kay David at nagmamadaling pumasok sa loob ng mansyon. Ramdam ng dalaga ang galit sa kanyang puso dahil alam niya na mayroon na siyang nararamdaman para sa binata. Maya-maya pa huminga siya ng malalim at unti-unti niyang naiintindihan ng binata. Alam ni Gretchen na mahal ni David ang nanay nito, kaya ganoon na lang ang reaksyon ng binata nang sinabi niyang masama ang ugali ng Donya. Lalabasan ng muli si Gretchen upang kausapin si David nang bigla niya itong nakitang pumasok sa loob ng mansyon. May bitbit na itong ilang piraso ng bulaklak. Hindi nagalit ang ekspresyon ng binata bagkos malungkot itong nakatitig sa kanya. Sorry, Gretchen. I'm sorry about kanina. Hindi ko alam kung bakit kayo nasabi. Kaya, I'm sorry. Hindi. Ako dapat ang mag-sorry, David. Alam ko naging makasarili ako at hindi ko inisip ang nararamdaman mo. Alam kong mahal na mahal mo ang nanay mo. At ganoon na rin naman ako sa nanay ko. Napatingin na lang si David, sabay lahat ng bulaklak na hawak nito. Peace offering. Huwag ka na lang maingit, baka magalit ang mami sa pagpitas ko sa mga tanim niya. Napailing na lang si Gretchen pero agad ring tinanggap ang bulaklak. Ang hindi niya alam, nakatingin pala sa kanila ang ginang na nag-aapoy na sa galit. Sa nakalipas na linggo, pasimpleng tumutulong si David kay Gretchen sa mga gawaing bahay. Lumalayo naman ang dalaga tuwing nakikita niya ang kanyang among babae. Paminsan-minsan ay tinitingnan ni Gretchen ang kanyang CCTV record sa pag-aakala na may malilikom siyang ebidensya laban sa ginang. Pero naisip ni Gretchen na itigil muna ang paghahanap ng ebidensya lalo pa at nasa paligid niya palagi si David. Unti-unti na ring nararamdaman ng dalaga ang pagpapatawad kahit pa alam niyang kailanman hindi hihingi ng tawad sa kanila ang ginang. Isang araw, habang nagdidilig ng halaman si Gretchen, ay siya namang pagdating ng Donya. Agad itong lumapit sa kanya, sabay hablot ng hos. Ako na rito! Magluto ko na ng pagkain at darating ang bisita ni David. Po? May bisita po si Sir? Yan ang sinabi ko, di ba? Sarapan mo ang pagluluto dahil maarte sa pagkain ng bisita niya. Tumango naman si Gretchen kahit naguguluhan sa narinig. Halos araw-araw silang magkasama ng binata pero wala naman itong nasabi sa kanya. Pinagkibit-balikat na lang ito ng dalaga at agad sinunod ang utos ng kanyang amo. Maya-may nakapaghanda na si Gretchen at pumasok na rin ang Donya. Magsasalita na sana ang dalaga nang biglang tumunog ang doorbell. Hudyat na may tao na sa labas. She's here! Tawagin mo ng Sir David mo, Gretchen. Sabihin mo, bumaba na at may bisita siya. Wika ng Donya kaya umakyat na rin kaagad ang dalaga. Nakatatlong katok lang si Gretchen nang pagbuksan siya ni David. Napangiti ito nang makita siya. Hi! Miss mo na agad ako. Biro pa nito. Sira ka talaga. Pinapababa ka ng mami mo at nandito ng bisita mo. What? Bisita? Wala naman akong natatandaan na may bibisita sa akin ngayon ah. Ewan ko. Basta baba ka na daw. Fine, sabay na tayo at natapos ko na rin naman ang trabaho ko. Hindi na inalam ni Gretchen kung ano ang ginagawa ng binata sa loob ng kwarto nito at sabay na lang silang bumaba. Agad silang dumiretso sa kusina at agad na napansin ni Gretchen ang kakaibang reaksyon ng kanyang katabi. Napatigil agad si David sa paglalakad kaya tumigil rin si Gretchen sa gilid nito. David, may problema ba? Bulong ng dalaga. Hindi sumagot si David, bagkos ay mabilis itong lumapit sa babaeng katabi ng kanyang ina, sabay hawak sa braso nito. What are you doing here? Hindi ka dapat pumasok dito. Mahina ngunit may diin na pagkakasabi ni David. Dumaing naman ang babaeng bisita, sabay tingin sa Donya. Tita, help me. Nasasaktan ako. Ano ba, David? Bitiwan mo ako. At may gana ka pa talagang humingi ng tulong kay mommy? After everything you've done to me? Kaagad pumagitna ang ginang kaya nabitiwan ni David ang braso ng babae. Teka nga anak, bakit mo ba sinasaktan ng girlfriend mo? Ako ang nagpapunta sa kanya dito dahil unti-unti ka nang nahuhumaling dyan sa Gretchen na yan. Napasinghap si Gretchen sa narinig at napatingin pa sa kanya ang babaeng bisita.
For goodness sake, Mommy, tama na. Wala na kami ng babaeng yan dahil niloko at pinagpalit niya ako sa ibang lalaki. Tsaka ano ngayon? Kung may gusto na ako kay Gretchen, Ma. Malaki na po ako at kaya ko nang pumili ng babaeng mamahalin ko. Naririnig mo bang sinasabi mo, anak? Gretchen is our maid. She's just a maid. What's wrong with that, Mommy? Tao pa rin siya at deserve niyang mahalin. Sa nakalipas na mga linggo, napagtanto kong mabait at mapagmahal si Gretchen. Hindi tulad ng babaeng pinapasok mo ngayon lang dito sa bahay. I don't like her, son. Pareho lang silang lahat at mas gugustuhin ko bang magbalikan kayo ng babaeng niloko at sinaktan ka kesa dyan sa Gretchen na yan. Do you think Gretchen likes you too, Mommy? Ayaw niya rin sa'yo at pinakasamahan ka lang niya dahil amo ka niya. But Mom, I really like Gretchen. Sobrang laki ng respeto ko sa kanya dahil hindi kanya pinakulong kahit ang laki ng kasalanan mo sa kanya at sa pamilya niya. Sabay-sabay na napasinghap si Gretchen pati na rin ang Donya. Kaya agad lumapit ang dalaga kay David. Hindi niya alam kung paanong nalaman ni David ang kanyang sekreto at kung gaano kalalim ang nalalaman nito. Sir David, please, tama na. Magsasalita pa sana si David nang biglang magsalita ang Donya. Anong pinagsasasabi ng anak ko, Gretchen? May kasalanan ako sa'yo at sa magulang mo? Biglang natameme si Gretchen na parabang umatras ang kanyang dila. Sumagot ka! Ma'am, kasi po... Tama na, Gretchen. Huwag ka na mag-explain kay Mommy. Ako na mismo ang hihingi ng paumanhin dahil sa ginawa niya sa nanay mo. Agad tumulo ang luha ni Gretchen sa bayoko ng kanyang ulo. Imbis na kumalma ang ginang, nagalit pa ito kaya mahigpit itong hinawakan ni David sa balikat. Tama na, Ma. Please, tama na. Tama ng pananakit mo sa mga katulong natin. Hindi pa ba sapat na nakakasakit ka ng mga tao at idadamay mo pati na si Gretchen? Para humalaman nyo, anak si Gretchen ang ginang na sinaktan mo dati. Napag-alaman ko rin na umabot ng ilang linggo ang ginang bago nakalabas ng ospital. David, anak, hindi ko alam ang pinagsasasabi mo. Hindi mo alam o sadyang kinalimutan mo na lang. Kasi wala ka naman talagang pakialam sa mga taong sinasaktan mo. Tigilan mo na kami ni Gretchen bago pa kita makalimutan bilang nanay ko. At ikaw babae, bumalik ka na sa inyo dahil kahit kailan, hindi na kita mapapatawad. Mabilis na hinawakan ni David ang kamay ni Gretchen at sabay silang lumabas ng mansyon. Tahimik lang na umiyak ang dalaga dahil bumabalik muli sa kanyang isipan ang mga nangyari sa kanyang ina. Hindi binitiwan ni David ang kamay ni Gretchen hanggang makapasok sila sa sasakyan nito. David, saan tayo pupunta? Somewhere, basta malayo sa nanay ko. Sandali, paano mo nalaman ang tungkol sa sikreto ko? Huminga ng malalim si David at mahigpit na hinawakan ang kamay ni Gretchen. I'm sorry kung pinangunahan kita. Inalam ko kasi ang background identity mo. Nais kitang mas makilala pa, lalo ng mga magulang mo, Gretchen. I really like you nung una pa lang kitang makita. Hindi ko naman alam na ganun palang dinanas ng nanay mo sa poder ng nanay ko mismo. Nung sinabi mo sa akin na masama ang ugali ng nanay ko, sinimulan ko kaagad ang investigasyon. Nung una, hirap akong alamin ang katotohanan. Pero nagsalita rin ang nanay mo at sinabi sa akin ang lahat. Napaiyak palalo si Gretchen sa narinig. Hindi niya lubos inakala na lihim palang gumagalaw ang binatang nagugustuhan niya. Wala ring nabanggit sa kanya ang kanyang pamilya, kaya wala siyang alam sa ginagawa ni David. Huminto sila sa isang parke at agad na hinawakan ng binata ang magkabilang pisngi ni Gretchen. Gusto kita, Gretchen. Hindi, mahal na pala kita. Nang makita ko ang babaeng nanakit sa akin kanina, nakaramdam ako ng takot. Takot na baka layuan mo ako dahil sa babaeng yun. Please, sana magawa mo rin akong mahalin. Kahit pa malaki ang kasalanan na nagawa ng nanay ko sa'yo at sa pamilya mo. Natawa naman ang dalaga habang umiiyak. Ang manhid mo talaga. Gustong-gusto rin naman kita. Hindi ko lang alam kung paano sasabihin sa'yo. Lalo na't may tinatago rin akong lihim. Ang totoo niyan, gusto kong umatras sa plano ko sa nanay mo, David. Naisip ko kasi na mahal mo ang iyong ina tulad ng pagmamahal ko sa nanay ko. Hindi alam nila, nanay, na pumasok ako bilang katulong ninyo. Hindi lang para magtrabaho kundi para ipaghiganti siya sa mami mo. Pero hindi ito ang gusto ng puso ko, David.
Nais ko ring mahalin ang taong mahal mo. Hindi lang dahil gusto kita, kundi dahil mahal na rin kita. Napangiti na lang si David sabay yakap ng mahigpit kay Gretchen. I love you, Gretchen. I really do. Nais kong puntahan natin ang magulang mo at hihingi muli ako ng tawad sa mga nagawa ng mami ko. Bago ko humingi ng tawad kina inay, baka pwedeng balikan muna natin ang mami mo. Alam ko nasasaktan yun sa mga sinabi mo kanina. Napatango naman si David at pinaandar muli ang sasakyan. Babalik na sana sila sa mansyon nang biglang nag-ring ang cellphone ni David. Nagtaka pang binata nang sagutin ang tawag dahil galing yun sa ospital. Nang magtagpo ang mga mata nila ni Gretchen, alam na nila ang sagot. Mabilis na pinatakbo ng binata ang sasakyan hanggang makarating sila sa emergency room. Sunod-sunod na tumulo ang luha ni David at hinanap ang kwarto kung saan naroon ang nanay nito. Ilang saglit pa'y pumasok na sila sa silid nito at nalumo kaagad sina David at Gretchen nang makita ang nakahigang Donya. Napag-alaman nilang isinugod sa ospital ang ginang ilang minuto lang mula ng kanilang pag-alis. Naninikip ang dibdib ng ginang at nagkaroon ito ng mild stroke. Napayakap na lang si David sa Donya at paulit-ulit na humingi ng tawad. Napatingin naman sa itaas si Gretchen dahil nagbabadya muli ang kanyang mga luha. Nakaramdam siya ng awa sa Donya, lalo na sa lalaking minamahal niya. Hindi lubos maisip ni Gretchen na sa ganoong paraan paparusahan ang ginang sa lahat ng kasalanan nito. Simula sa araw na yon, itinatak na sa puso at isipan ng dalaga na aalagaan niya ang ginang at tutulungan niya ang binatang si David. Sa paraan na yon, maipadama ni Gretchen na isa siyang mabuting babae na kahit sa kabila ng mga kasalanan nito sa kanyang pamilya, kaya niya itong paglingkuran at alagaan. Makalipas ng ilang buwan, nakalabas na ng ospital ang Donya ngunit hindi na ito makapagsalita o makagalaw ng maayos. Nagpapasalamat naman si David kay Gretchen dahil hindi siya iniwan nito kahit na kung tutuusin ay pinagbabayaran na ng kanyang ina ang mga nagawa nitong kasalanan. Pinaramdam ni Gretchen kay David na nasa tabi lang siya nito palagi kahit na anong mangyari. Makalipas ang isang taon, ikinasal na rin naman si David at Gretchen sa simbahan. Naroon ang ginang na tahimik lang sa isang tabi kasama ang buong pamilya ni Gretchen. Hindi man nakakapagsalita ang Donya, pinaramdam naman ng buong pamilya ni Gretchen na pinapatawad na nila ito. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na maging mabuti tayo sa ating kapwa, anuman ang estado nila sa buhay, dahil hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Maaring ang taong tinatapakan at hinuhusgahan mo ngayon ay siya rin kakailanganin mo sa mahirap na yugto ng iyong buhay. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.